Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaksyon dito ho sa naging banat po ni Senator Panfilo Lacson po mga kabida, sa mga mambabatas po na nakisali sa standing ovation at pumapalakpak po while galit ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito ho sa mga personalidad na naging bahagi po ng corruption po mga kabida, Nung sinabihan po ng Pangulo na mahiya naman po kayo, Okay? Tapos yung tingin po ng Pangulo, nasa kanyang harapan po, mga kabida. Pumapalakpak ito hong mga mamabatas Sinabihan po ni Senator Panfilo Lacson, ito hong mga taong ito, na mga ipokrito, walang hiya, mga kabida, Shameless hypocrites. Alright? Eto, babasahin ko lang po itong balita, mula sa ang balita ngayon, mga kabida. Ang title po nitong kanilahong article, mga ipokritong walang hiya. Shameless, Lacson, binanatan ang mga nakisabay sa palakpak sa patama ni Marcos Jr. sa SONA. Eto po. Tinawag ni Senator Panfilo Lacson na mga shameless hypocrites ang ilang mga mamabatas na nakisali sa standing ovation matapos ang banat ni Pangulong Marcos Jr. sa katiwalian sa flood control projects sa kanyang SONA. Ito po yung sinabi po mga kabida ni Senator Panfilo Lacson. I would like to think that the standing ovation meant that there were still members of Congress whose hands remain unsoiled by grease money. The others who also applauded were simply shameless hypocrites. Ani Lacson sa kanyang X account mga kabida. Sa radyo sinabi niyang nabigla kaya napapalakpak na rin. Ang iba nga pinagmamasdan ko, lumilinga-linga bago tumayo Dagdag niya. Marami din naman doon na nagpalakpak, talagang sabihin nating shameless na ipokrito at ipokrita. Umapila rin si Lacson na gawing independent ang audit sa flood control projects. Hindi lang mula sa DPWH at hindi lang mga taga-gobyerno. Anya, baka ang report na ibigay sa presidente ay sanitize, hindi makatotohanan. Giit pa ni Lacson, halos 2 trillion pesos, naku po, ang laki na ang inilaan sa flood control mula 2011 pero wala pa ring solusyon sa pagbaha. Ayun, mga kabida. Tinawag po niyang shameless hypocrites o sa Tagalog po yan, mga kabida, ipokritong walang hiya. Ito pong ilan sa mga mamabatas po natin na nakisabay po mga kabida sa Pangulo, nung tinawag po niyang mahiya naman po kayo, pumapalakpak po. Okay? Sa harap po ng Pangulo po mga kabida, Eto, meron pong post ito pong si Mr. Jason sa po mga kabida, sa kanyang Facebook page, Babasahin ko lang po. Ito yung kanyang post po, mga kabida, Simulan na ang investigasyon. Government contracts are cornered by families of congressmen and senators, past and present. Isiniwalat kahapon ni Senator Panfilo Ping Lacson sa panayam sa DZRH na noong 2022, 67 o 67 na mga kongresista ang umano'y nagsilbing kontraktor rin sa sarili nilang mga proyekto. Nako po, ang tindi po nito, Sarili po nilang mga projects po mga kabida, sila po yung naging kontraktor po dito, Daw, mga kabida, according to Senator Panfilo Lacson, sa kanyang panayam po sa DZRH. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magsagawa ng investigasyon sa mga umano'y irregularidad at anomaliyas sa mga flood control projects sa bansa. Some of the notable personalities are directly or indirectly mentioned in several previous reports are, ito po yung sinabi po ni Mr. Jason sa Pumakabida. Unang-una, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez,
Pampanga Representative Dong Gonzales. Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Quezon Representative Proceso Alcala. Apayao Representative Elias Bulot Jr., Cagayan Representative Florenzo Vargas, Zamboanga del Sur Representative Victor Yu, Representative Jocelyn C., Limcauchong 1st District, Negros Oriental, Representative Arturo Robles of San Jose del Monte, I think sa Bulacan po ito, mga kabida. Adelina Rodriguez, Zamboanga, 2nd District, Rizal, Representative Janet Garin ng 1st District po ng Iloilo, Representative J.J. Suarez po ng 3rd District po ng Quezon, at ito pong si Representative Zarina Umali po ng 3rd District po ng Nueva Ecija, mga kabida. There has been instances in the Philippines where members of Congress and the families have been implicated in construction and government contract-related controversies. This situation often involved allegations of conflict of interest where family members or related companies benefited from government projects secured by the congressmen. The Philippine government has mechanisms in place like the Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees to address such issues and prevent corruption and abuse of power. Ayun. So yun yung post po mga kabida, ni Mr. Jason sa po sa kanya hong Facebook page, Now, magre-react lang po tayo dito mga kabida, Actually, nakakahiya po itong mga kongresista na ito, mga kabida, kung sakali kung totoo po itong binanggit po mga kabida, ni Mr. J. Sonsa, ito hong mga pangalan po na kanya hong ipinost po mga kabida, Dahil unang-una po itong mga mambabatas po natin, hinalal po ito ng taong bayan sa paniniwala ho mga kabida na ito po sila ang magdadala at magdudulot po mga kabida ng magandang kinabukasan po sa kanilang distrito, mantakin nyo naging parte pa pala ito ng corruption daw, Okay? Mga kabida, mantakin nyo, mga proyekto nila, sila po yung naging kontraktor daw, mga kabida, Nakakahiya po kung ganun po, mga kabida. Kaya nga, tinawag po, itong ilan po sa mga mambabatas po natin, mga kabida, regardless kung senador o congressman, mga kabida, na shameless hypocrites, mga ipokritong walang hiya po, mga kabida. Kasi para kahit tinamaan na po sila doon sa pahayag po ng Pangulo, nakangiti pa rin. Na kaharap po ang Pangulo po mga kabida, Bumapalakpak pa rin, Okay? Ito hong mga mambabatas po, regardless, with due respect po, doon sa mga mambabatas po na talagang nagtatrabaho lang po, na wala hong bahid corruption po mga kabida, Diba? Kaya nga hindi ho umuusad yung Pilipinas Kasi may mga ganito hong mga personalidad po mga kabida na wala hong ibang iniisip po kundi yung kapakanan po ng kanila hong bulsa, Kapakanan po mga kabida ng sarili po nilang pamilya, Hindi po kapakanan po ng taong bayan na kanila hong pinagsisilbihan po, mga kabida. Ito bang binanggit po ng Pangulo? Ito, tanong ko po sa inyo, nung SONA po niya, mga kabida, kung saan po sinabi po niya na mahihiya naman po kayo. Okay? Sa tingin ho ba ninyo, ang pinatamaan po ng Pangulo po doon ay ibang mga tao? O ito hong mga nasa harap po niya? Doon po sa House of Representatives po mga kabida, Hindi lang po talaga direkta na sinabi po ng Pangulo po doon sa kanila, Basta pagkabanggit po niya, mahiya naman po kayo, Kaya nga ito hong si Karen Davila, medyo nag-react ho mga kabida, Kasi nung pinanood po niya yung State of the Nation address, Siyempre naman po nakaharap po si Karen po sa TV, Nung sinabi po ng Pangulo, mahiya naman po kayo, parang siya po yung tinamaan Kaya nga umangal po itong si Karen Davila po, Okay, bakit kasali po kami dito Wala naman po kaming alam dyan.
dapat yung mga nasa harap po ng Pangulong pinagsasabihan po niya, ano? Hindi po ang publiko, ano, mga kabida. Anyway, actually, yung kaharap naman po talaga ng Pangulo, ang kanya kong address po doon, ano, mga kabida. Alam naman po siguro ng Pangulo na meron pong mga mambabatas po, no, na naging bahagi po ng, corruption. Hindi naman po sikreto po yan, ano? May mga nasa gobyerno po na involved po sa corruption po, mga kabida, no? Tama yung impormasyon po na meron pong mga kongresista na involved po sa mga proyekto po, mga kabida, naging contractor, ano? Sa sarili ho nilang mga proyekto. Diba? Kaya nga, nung isiniwalat po, mga kabida, ni Senator Panfilo Lacson, ano, na meron pong pork barrel ito hong mga mambabatas po natin, senador at saka ito hong mga kongresista, no, na isinali po, mga kabida, no, sa budget po ng DPWH. Mantakin nyo, mabot po ng 1 trillion mahigit, ano? 1 trillion pesos mahigit yung budget po ng DPWH. Yun pala, ano? Kasali na pala daw doon yung pork barrel daw ng mga mambabatas po natin, ano? Nakakahiya po yan, mga kabida. Alright? Bakit po sa DPWH? Siyempre naman po, andun yung proyekto po Diba? Sino ba yung nagpapatupad po ng mga proyekto po, mga kabida? DPWH nag-coincide po ito, ano? Sa sinabi po ni Mr. Jason na may mga personalidad, mga mababatas na involved ho sa mga government contracts, ano? Mga kabida. Sila yung naging kontraktor doon po sa mga proyekto po, mga kabida, ng gobyerno. Diba? So, yun po. Masakit po yung salita, ano? Yung sinabi po ni Senator Lacson na hypocrites, shameless. Alright? Ito naman po si Lacson, kilala naman po ito na hindi talaga tumatanggap po ng pork barrel, ano? Mga kabida. May gana po talaga siyang magsalita, no, patungkol ho sa corruption kasi hindi naman po siya involved, mga kabida, no? Dito ho sa mga personalidad, sa mga kapwa po niyang mga mambabatas po na walang ibang iniisip po, mga kabida, kung paano ho magkaroon po ng pera, no, yung kanila pong bulsa. Okay? Again, with due respect po doon ho sa mga mambabatas po na mabait at tinutupad lang po, mga kabida, yung kanila hong tungkulin, ano, bilang mga representatives po, mga kabida, ng kanila hong mga constituents sa kanila hong distrito. Okay? So, sana tutuhanin po ito ng Pangulo. Simulan yung investigasyon na makatutuhanan, ano, mga kabida. Hindi ho, baka ho palabas lang po ito, ano, mga kabida. Baka naman po yung magiging resulta po dyan, sanitize na po, ano, mga kabida. Ilan lang po yung pwede hong kasuhan po nila, no, mga kabida. Sana seryoso po ang Pangulo doon ho sa kanyang sinabi, ano, na he will get rid, ano, dito ho sa corruption po na nangyayari po sa kanyang administrasyon po, mga kabida, ano po, na? So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at tingin ho dito, mga kabida, ano po? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.